Pero sa gitna ng ingay, may isang tunog na paulit-ulit natin naririnig taon-taon. Ang lagaslas ng baha. Noong dekada 90, lumulubog na ang Maynila. Pero dati hanggang tuhod lamang ang naabot ng baha. At ngayon, umaabot na ito hanggang yero. Ang malakas na ulan sa Quezon City. Sa lalim ng baha sa panulakan ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Halos bubong na lang din ang kita sa isang nabahang pickup. Mula Recto hanggang Espanya, ang bawat patak ng ulan ay banta sa kabuhayan. Ayon sa pag-aaral ni Nakumatsu at Kaneko, ang mga pamilya sa flood-prone areas ay nawawala ng kita dahil sa hindi mapuntahang trabaho. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito sa Maynila? Ganun na kasi yung 12 years old ako, pumunta na ako dito ng Manila kasi umaga na matay magulang ko. 7 years old ako, wala na ang nanay tatay. Pumunta ako din Manila, sumama ko sa tito ko. Tapos yun, napunta sa tito ko. Tapos nagtinda-tinda sila nito, dati pa dyan sa overpass. Doon ako sa kanila. Tapos, pag-edad ko ng 29, kasawa na ako, tapos iba na ako sa kanila. Kamusta naman po yung benta niyo sa araw-araw? Okay naman, sa pang gastos lang. Kasi hindi naman masyado pansinin yung maganda eh. Ano po yan? Lahat yun nag-aaral? Oo, lahat. Isang builder, isang crypto, isang grade 7. Ayon sa Inquirer, nung bumugso ang Typhoon Karina, muli na namang lumubog ang Espanya. Abot dibdib ang tubig sa ilang bahagi ng Picampa at Recto. Ang plano ng gobyerno ay isang 50-year drainage master plan. Pero sa ngayon, 5 dekada din bang maghihintay ang mga nalulunod sa baha? Paano naman po yung yung palitan yung pag maulan? Kasi mamahain po dito eh. Pero pera naman ang mga dito. Siguro mga naman dito, mga kasos. Pero pag umulan kasi, malakas yung hangin, ang ginagawa ko, iban sa may mga dumadaan dito, lalakot naman ako. Hindi tayo. Malakas naman po yung benta kapag kayo. Ganito ang kwento ng libu-libong manggagawa sa lungsod. Sanay sa ulan, pero hindi kailanman ligtas sa baha, korupsyon at trahedya. Sa sitwasyon niyo po na ganito lagi kayo, di ba, lagi po kumabaha dito sa Maynila. Tapos, sabi mo nga po, medyo mahina yung paninda. Tapos, hindi isang buwan. Ano po masasabi sa, ano po gusto niyo ipagwati? Like, ano po gusto niyo iparating sa mga kinaulit-ulan? Kung sakali mang pakinggan nila kayo. Parang masinso yung bansa natin. Yung talagang dapat talaga nga panggastos sa Pilipinas. Dapat gastos talaga nila kung ano man yung project na yun para masinso yung Pilipinas. Yung iba kasi nadadaan sa bulsa eh. Bilyon-bilyon na ang ginasto sa flood control projects. Ayon sa Rappler, higit 213 billion pesos ang inilaan ng gobyerno para sa flood control project. Na grabe po na nasa na yung flood control project. Kumbaga nasa na yung project natin, na nasa yung pera. Ngunit hindi pa rin natutuyo ang daing ng mga Pilipino. Nakawawa kaming mga negosyante, tayong mga negosyante po na nagbabayad ng tax. At the same time, ganito pa rin nangyayari. For how many years na ganito pa rin nangyayari, wala pa rin po. Parang nasaan? Kumbaga, nasaan kayo? Sabi ng MMDA, huwag magtapon ng basura sa kanal. Sabi naman ng mga taga-Recto, huwag din sanang itapon ng gobyerno ang mga pangako. Ang baha sa Maynila, hindi lang dulot ng ulan. Ito ay bungad ng kapabayaan, ng kalat at ng katiwalian. At sa bawat pag-ahon ng tubig, umaahon din ang mga Pilipinong hindi kailanman sumusuko.